Magandang umaga mga kapatid. Pasalamatan natin at purihin ng Panginoon sa muli niyang pagkakatipon sa atin upang tayo ay patuloy na mag-aral na mga salita ng Diyos. Maasa po ako na ang mga napag-aralan natin ay nagbibigay sa inyo ng katatagan at tibay ng pananampalataya. Sa panahon ito ng pandemic na hindi natin makita kung ano ang magiging katapusan nito, ano ang magiging kaayusan natin, at ano ang magiging buhay natin. Ipanalangin natin mga kapatid ang ating mga kapatiran na nawala ng hanap buhay o nahihirapan sa kanilang paghahanap buhay sa panahon ito, sapagkat marami ang nawalan ng trabaho. Ang iba ay naging pulubi, ang iba ay nababaon sa utang. Kaya nga kailangan natin ng patuloy na pananalangin upang ang Panginoon ay patuloy na mag-ingat sa atin at magbigay sa atin ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Tayo po ay magpapatuloy ng ating pag-aaral at noong mga nakaraang 3 linggo ay napag-aralan natin ang tungkol sa isang salita ng ating Panginoon. At nakita natin na ito ang naging unang dahilan kung bakit siya ay pinatay ng mga tao sa sanlibutan ito. Nang siya ay tumayo sa gitna ng mga tao, kasama ang mga makapangyarihan, mga leader, at mga leader ng pananampalataya, nang sabihin niya na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino bang maaaring makarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ito ay malaking sugat sa karangalan ng mga tao, lalong-lalo na sa mga leader at mga namamahala, sapagkat inaangkin ng Panginoon na lahat ng bagay, lahat ng institusyon sa lupang ito ay pawang bigo sa kanilang layunin para sa ikabubuti ng tao. Ang institusyon ng pamilya, ang institusyon ng relihiyon, ang institusyon ng politika, ang institusyon ng pamamahala, institusyon ng edukasyon, ang lahat ng ito ay tunay nga na hindi nakapagbigay kapayapaan at kaayusan sa sanlibutan ito. At marahil ito ang dahilan kung bakit ang pandemic ay ibinigay ng Diyos sa sanlibutan ito. Sapagkat sa lahat ng bagay na ginagawa ng mga tao, ang Diyos ay kanilang isinaisang tabi. Tama ang sinabi ni Apostol Pablo sa kaniyang mga salita doon sa Romans chapter 1, na sinasabi niya na ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinalitan ng mga tao, na sila ay naglingkod sa mga bagay na nilikha kaysa Diyos na manlilikha. Kaya nga ito ay napakalaking kasalanan sa ating Panginoon, na siyang dahilan kung bakit ang sanlibutan ito ay may tatak na at ito ay papunta na sa kapahamakan. Ang ibig ba sabihin ay wala namang kabutihang nagagawa ang mga tao sa kaniyang kapwa? Marahil hindi naman ito ang kahulugan nito. Lalong-lalo na sa pandemic na ito ay marami tayong nakitang kabutihan ng tao sa kaniyang kapwa-tao. Ating laging naririnig ang mga frontliner na marami sa kanila nagbubuwis ng kanilang buhay upang makatulong sa kanilang kapwa. Marami mga tao ang nagbibigay ng tulong doon sa mga nangangailangan. Maraming mga bagay tayong nakikita ng kabutihan na ginagawa ng isang tao sa kaniyang kapwa, lalong-lalo na sa panahon ng pangangailangan. Subalit, ang lahat ng ito
ay lilipas at mawawala. Sapat sinasabi ng banal na kasulatan na ang lahat ng bagay sa sanlibutan ito ay lilipas, mawawala. Subalit ang isang bagay na kabutihan na ninanais ng Diyos na gawin ng isang tao sa kanyang kapwa-tao ay siya ay mabigyan ng isang bagay na magdadala sa kanya sa walang hanggan. Paglipas ng sanlibutan ito, lahat ng bagay ay wala na. Subalit, ang mga mananatili lamang ay ang mga bagay na ginawa para sa Diyos, para kay Kristo. Kaya nga, ang isang pinakamabuting bagay na magagawa ng isang tao ay ang kanyang akayin ang tao sa paanan ni Kristo, sapagkat si Kristo lamang ang maaaring makapagtawid sa kanya doon sa walang hanggan. At kung bakit kailangan gunawin ang sanlibutan ito, ay sapagkat bagaman ang mga tao ay may nagagawang kabutihan, ang lahat ng ito ay natatakpan ng kasamaan. Ang kasamaan ang siyang namamayani sa sanlibutan ito. At ang tanging makapagpababago nito ay ang pagbabalik ng ating Panginoon, upang kanya tipunin ang lahat ng tao na sumampalataya, sumunod at naglingkod sa kanya ng buong katapatan, upang sila ay kanyang itawid sa isang 1,000 taon ng paghahari dito sa lupa. At ito ang ating hinihintay bilang mga anak ng Diyos. Subalit, pinagsisikapan natin at ating ipinapanalangin na bago dumating ang panahon ito ng kanyang pagbabalik, ay maisalba natin ang ilang mga kaluluwa, lalong-lalo na ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kakilala, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kamag-anak, upang bago dumating ang pagpaparusang ito, sila ay makasama natin sa paghihintay at sa ang nagpapatotoo ng lahat ng bagay na ito ay pawang mga katotohanan ay ang patuloy na pagsama ng sanlibutan, patuloy na paglayo ng mga tao sa Diyos. Dito sa ating bansa, bagamat sa survey na ginawa doon sa Amerika, sa buong mundo, tungkol sa relasyon ng tao sa Diyos, 96% ng mga tao dito sa Pilipinas ay nakakikilala at naniniwala na kailangan nila ang Diyos sa kanilang maayos na pamumuhay. Subalit, ano ang nakikita natin sa realidad? Sa kabila ng krisis na ito na nangyayari sa ating bansa at sa buong mundo, na maraming mga tao ang namamatay, maraming mga tao ang nawawalan ng ikabubuhay, nagiging pulubi, maraming mga tao ang nawawalan ng pag-asa. Ang ating mga politiko ay patuloy na nag-aaway at nag-aagawan sa kapangyarihan. Ang mga pinuno at ang namamahala sa ating pamahalaan ay patuloy na nagnanakaw, kurap, ninanakaw ang kakaunti ng salapi na dapat sana ay magamit sa pangangailangan ng napakaraming tao. Ang ating mga kababayan patuloy na nagpapatayan, maraming ninanakawan,
maraming pinagsasamantalahan. Hindi ko alam kung napanood ninyo ang isang balita, kailan lamang ay lumabas sa television, na may isang nag-withdraw ng pera sa bangko at sa kanyang daan ay na-hold up siya matapos siyang barilin at kukunin na yung bag na kinalalagay ng pera. Nakita ng mga tao na ang hold-upper ay nag-sign of the cross. Ano ang ibig sabihin nito? Kayo na ang siyang humatol. Ito ang nagpapatunay na ang tao ay patuloy na sumasama. Ito rin ang nagpapatunay na ang mga Pilipino ay nagre-relihiyon lamang, subalit wala si Kristo sa kanilang mga buhay. At ito ang nais nating pag-aralan. Sana ang bawat isa ay magbukas ng kaisipan at muli tayong manalangin sa Diyos. Ang banal na Espiritu ang siyang magpaliwanag sa atin at magpakita sa atin ng buong katotohanan. At sa umagang ito tayo po, bago tayo magpatuloy, ay babasahin po natin sa banal na kasulatan. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng mga salita. John chapter 10 verse 1. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig at tinatawag ang kaniyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig, at sa iba'y hindi sila nagsisisunod, kundi nagsisitakas sa kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinhagang ito, datapwat hindi nila napag-unawa kung anong mga bagay ang sa kaniya'y sinasalita. Muling ang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng tupa. Ang lahat ng mga nauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan, datapwat hindi sila dininig ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa.
Itong mga salitang ito ng Panginoon ang siyang nagpapatotoo ng mga katotohanan lagi nating pinag-aaralan sa ating mga mensahe at sa ating mga pagtatalakayan. Na may mga tao na magdadala ng salita ng Diyos, magdadala ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit sa kabila nito, ang kanilang dinadala ay ang kanilang relihiyon, ang pangalan ng kanilang simbahan, iglesia. At mag-iipon na maraming mga tao upang ang kanilang mga turo, ang kanilang mga kautusan ang siyang ipabalikat sa mga tao na sumusunod sa kanila. At katulad ng ating nabanggit at palaging nababanggit ng dalisay na ebanghelyo ng ating Panginoon ay pilit nilang tinatakpan ng mga ritual at mga seremonya. At ito ang siyang ginagamit nila upang alipinin ang mga tao sa kanilang mga pagtuturo at sa kanilang mga ipinapangaral. Ito ang binabanggit ng Panginoon sa kaniyang mga salita na lalapit sa mga tao na may damit tupa, subalit sa loob ay mga lobong maninila na kanilang pagsasamantalahan ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga pananalita, mga matatamis na filosofiya at mga pananalita, ay aakitin nila ang mga tao upang sumunod sa kanila, sa kanilang sariling kaalaman at sa kanilang sariling katalinuhan. Napagsisikapan nila na pahangain ang mga tao upang sila ay sundin. At matapos na makuha nila ang pagtitiwala ng mga tao ay ipababalikat sa kanila ang maraming mga kautusan, maraming mga regulasyon. At ito ang siyang magpapabigat sa mga tao. Subalit ito ang kanilang gagamitin upang kalakalin at pagsamantalahan ang mga tao na nagpasya na sumunod sa kanila. At sila ay magiging alipin nila. Hindi lamang sa buhay na ito, kung hindi matagal na silang patay, ay sila ay pagkakakitaan pa rin ng mga tao na nagpasunod sa kanila. Ang halimbawa, kinagis na natin ang isang pananampalataya na mula sa pagkasanggol, kung ito ay ating pabibinyagan, tayo ay magbabayad sa ating simbahan. Matapos ng binyag, kumpil, ito ay may bayadin. Sa paglaki ng tao, siya ay magpapakasal sa nais niya maging asawa, papasok sa simbahan at siya ay magbabayad din. Hanggang sa kaniyang pagkamatay, siya ay nagdadala ng alay sa kaniyang simbahan. At maging matagal na siyang patay, dumarating ang isang araw sa isang taon na kinakailangang basbasan ang kaniyang puntod at ipanalangin ang kaniyang kaluluwa. Ito'y ipagbabayad pa rin sa mga pinuno ng kaniyang pananampalataya. Sapagkat hindi na alam kung saan naroon siya, subalit pinapapaniwala ang mga tao na hawak pa rin nila ang kaluluwa ng kanilang mga mahal sa buhay
kailangan na sila ay patuloy na maipanalangin ng mga nangunguna sa kanila upang ang kanyang kaluluwa ay makapasok sa kaharian ng langit. Wala kayong makikita sa mga itinuro ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa mga bagay na ito. Sapagkat sa mga turo ng ating Panginoong Jesucristo ay napakaliwanag na siya ang pastor. Siya ang dakilang pastor ng bawat kaluluwa na tinanggap siya sa kaniyang buhay. At hindi lamang sa buhay niyang ito dito sa lupa, kung hindi wala ng katapusan, walang hanggan, na si Kristo ang siyang pastor ng kaniyang kaluluwa. Subalit paano makatitiyak ang isang tao na siya ay nasa katotohanan, na siya ay may buhay na walang hanggan? Ito ang itinuro ng ating Panginoon doon sa ating mga binasa, na siya ay pintuan. Siya ang pintuan ng mga tupa, na ang bawat isa na papasok sa kanya ay may buhay na walang hanggan. At siya magiging dakilang pastor. Siya ay kanyang ilalabas at dadalhin sa pastulan. Siya ay maglalabas-masok dito. At siya ay bibigyan ng isang buhay at masaganang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang mag-iingat sa kanya na ito ay wala ng katapusan, sapagkat bilang pastor at bilang tupa, ang relasyon ito ay magpakawalang hanggan. Balikan natin ang awit ni Haring David tungkol sa kanyang relasyon sa ating Panginoon. Ang sabihin niya, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. He restoreth my soul." Ito ay nangyari hindi sa langit, kundi dito sa lupa. Ito ang kaniyang buhay. Nakasama niya ang ating Panginoon. At ito rin nagpapatunay na sa ating buhay dito sa lupang ito ay maaari tayong magkaroon ng intimate na kaugnayan kay Kristo. Hindi natin kinakailangan hintayin na tayo ay mamatay. Ngayon pa lang, isa pang napakagandang halimbawa na ipinakita ni Haring David ay tungkol sa pagtutuwid sa kanya ng Diyos tuwing siya ay magkakamali sa kanyang buhay. "Thy rod and thy staff, they comfort me." May mga pagkakataon na may mga tupa na minsan ay nagiging matigas ang ulo at nais nila na humiwalay sa kawan. At ito ay tinatapik ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang tungkod upang siya ay bumalik doon sa kawan. Ito ang ginagawa ng Panginoon sa bawat isang mga anak niya na minamahal. Hindi ba ang sabi ng sumulat sa Hebrew ay tayo ay minamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagtutuwid sa atin, nang tayo ay minamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpaparusa sa atin. Hindi ito isang literal na pagpaparusa, kundi ito ay isang pagdisiplina, pagtutuwid, upang tayo ay makapamuhay na maayos sa sanlibutan ito at makapaglingkod tayo sa Kanya ng buong kaayusan. Patawarin ninyo ako sapagkat nakaligtaan ko na sabihin ang pinaka-konklusyon ng buhay ni Haring David.
na sa kabila ng maraming mga pagsubok, maraming mga kabigatan, mga problema sa kaniyang buhay, ay buong kagalakan niya na inawi ang katiyakan ng buhay ng isang tao na nasa ilalim ng pagkalinga ng Diyos. Nang sinabi niya, "Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Meron pa bang gaganda sa buhay ng isang tao na makatiyak siya? Hindi lamang sa kaniyang pagkamatay at pagharap sa Diyos, kung hindi maging sa kaniyang buhay sa sanlibutan ito. Ang buong pagkalinga ng Diyos ay nasa kaniya, sapagkat siya ang kaniyang dakilang pastor, na siyang umuunawa sa kaniya, na siyang sumusubaybay sa kaniya, na siyang nag-iingat sa kaniya at tumutulong sa kaniya. Ito ang pinakamagandang buhay na maaasam ng isang tao. At ito ay mula lamang sa Panginoon. At ang mga bagay na ito ang makapagbibigay sa atin ng kagalakan, sapagkat ito ang magpapatunay na tayo ay mga tunay na anak ng Diyos. Sapagkat kung tayo ay hindi tinutuwid ng Diyos, hindi niya tayo anak, hindi niya tayo kilala. Ano ang kahalagahan ng mga katotohanan ito? Na si Kristo ang pintuan ng ating buhay. Babalikan natin ang kasaysayan sa lumang tipan. Nung isipin ng Diyos na gunawin ang sanlibutan ito dahilan sa kasamaan ng mga tao, inutusan niya si Noah na gumawa ng daong. At siya ay gumawa. At nang makapasok na ang lahat na hayop na pinili ni Noah at ang kanyang buong pamilya sa pintuan ng daong, sinabi ng mga salita ng Diyos na isinara ng Diyos ang pintuan na wala nang makapagbubukas nito. Sa panahon ng bansa ng Israel, nang sila ay alipin doon sa Ehipto, nagpadala ng salot ang Diyos upang mamatay ang lahat ng panganay sa lahat ng pamilya sa bansa ng Israel. At pagbaba ng anghel ng kamatayan, titingnan niyang lahat ang pintuan ng mga tahanan at titingnan niya kung ito ay may nakapahid na dugo ng kordero. At kung may nakapahid na dugo ng kordero dito, ay lalampasan niya, pass over. Subalit kung walang nakapahid na dugo ng kordero, ay namatay. Ito ang kapangyarihan ng pintuan, ang ating Panginoong Hesukristo. Nasa loob ka ng pintuan, nasa iyo ang pangangalagaan ng Diyos. Nasa labas ka ng pintuan, sarili mo ang buhay mo. Bahala ka sa buhay mo. Ito ang mga katotohanan na itinuturo ng mga salita ng Diyos na dapat nating maunawaan na hindi natin magagawa ang ating mga sariling kaligtasan kahit tayo na ang pinakabanal na tao sa mundong ito. Kapag tayo ay wala kay Kristo, tayo ay patungo sa kaparusahan.
Sapagkat sinasabi ng mga salita ng Diyos, ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa ng tao, upang walang magmapuri, upang walang magmayabang. Ang kaligtasan ay ipinagkakaloob lamang, kaloob ng Diyos sa tao. Paano natin makikilala ang mga tupa ni Kristo sa kapanahunan ito? Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kaniyang mga salita na binasa natin kanina? Nakikinig sa aking tinig ang aking mga tupa, at sila'y aking nakikilala sa kanilang mga pangalan. Alam ni Kristo ang kaniyang mga tupa. Alam ni Kristo ang mga kaluluwa na nahugasan ng kaniyang dugo. At ang mga kaluluwang ito ay nakikilala si Kristo at pinakikinggan ang mga salita ni Kristo. Muli nating uulitin ang paulit-ulit nating sinasabi na sinabi ni Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking mga salita at sumampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na sila hahatulan, sapagkat sila'y inilipat na mula kamatayan patungo sa buhay. Ang pagkakakilanlan ng mga tunay na anak ng Diyos ay ang kanilang pagsunod sa mga salita ni Kristo at sa pamumuhay sa pamamagitan nito. Ang Espiritu ng Diyos ay magbubunga sa kanilang mga buhay at makikilala sila sa pamamagitan ng kanilang pagmamahalan, ng kanilang pagkakaisa, ng kanilang pagpapatawaran, ng kanilang pagtutulungan, ng mga mabuting bagay na ginagawa nila sa isa't isa, at ang kanilang malinis at banal na pamumuhay sa sanlibutan ito. Mga kapatid at mga kaibigan, siya sa atin natin ang ating mga buhay, ang ating mga puso. Bago dumating ang pandemic na ito, ano ang kalagayan ng ating paglilingkod sa Kanya? Mayroon bang kabigatan o magaan sa ating mga buhay? Kadalasan, late na tayo kung dumating sa ating mga pagkakatipon. At kung medyo mahaba-haba ang mensahe ng pastor, tayo ay naiinip na. Nais na nating umuwi. Wala doon ang kabigatan, wala doon ang pagmamahal, wala doon ang kagalakan. Sapagkat tayo ay hinihila ng sanlibutan ito. Ngayon dumating ang pandemic na ito at nakita natin kung papaano ang Diyos ay magparusa sa sanlibutan. Sana ito ang magbukas ng ating mga puso. Sana ito ang magbukas ng ating mga damdamin. Na ibigay natin sa Kanya ang ating buong buhay, ang ating buong paglilingkod, ang ating buong pagmamahal. Sapagkat ito lamang ang makapagpapatunay na tayo nga ay ang mga tupa at ang Panginoong Jesucristo ang ating dakilang pastor.